Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Halos bumaliktad ang mundo ng isang binata mula Marawi. Habang sakay kasi ng isang ride sa perya, bigla siyang nawala ng malay. Why? O why? Sa pistang ito sa Iligan City sa Lanao del Norte, may paperya na dinayo ng barkada ni Leo mula pa sa Marawi. Ang magkakaibigan, nagkaayaang sumakay sa top spin o yung ride kung saan mga sakay nito iniikot-ikot sa ere. Pero sa kalagitnaan ng ride, si Leo biglang nawala ng malay. Nasusuka na din po ako noon. Patay hindi na din po kasi yung mata ko noon. Kapag ang kasiyahan bumaligtad at nauwi sa disgrasya, ano bang dapat gawin? Kuya Kim, bakit nga ba tayo nahihilo pag sumasakay sa mga ride sa perya? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Pangkaraniwan ang karanasan ng mga sumasakay sa rides na nahihilo at nasusuka. Ang tawag dito ay motion sickness. Ang mabilis na galaw ng ating sinasakyan ay dahilan para magkaroon ng sensory mismatch sa ating mga mata, sa mga balance organ ng ating tenga at ng ating utak. Kapag nahilo tayo pag sumasakay tayo sa mga rides sa perya, ano nga ba ang dapat nating gawin? Ang mga rides na ganito, no, laging upright na nakaupo, magkakaroon talaga ng pag-iba ng pakiramdam mo. Kailangan lang din natin i-control yung sarili din natin. Once na nawala yung tamang circulation ng oxygen sa ating katawan, yung bumabagsak ng oxygen level sa ating katawan. Pagka meron tayong mga kaibigan o kasama na ganito ang pakiramdam pag sumasakay sa mga perya rides, ito ang mga dapat nating tandaan. Kung nagsuka siya, hayaan lang, no? Pero kailangan lang din kasi i-replace yung nawalang electrolyte sa kanyang katawan. Nakakatulong din kasi ito ng paggising ng diwa. Yung sa pag-amoy ng para mga liniments or yung mga menthol. Right after kasi ng incident, pumunta sa pinakamalapit na clinic o kaya hospital para at least na mamaray-assess yung isang pasyente na nag-pass out. Samantala si Leo, agad naman daw inalalayan ng kanyang mga kaibigan, pati na ng pamunuan ng perya hanggang sa nagkamalay ulit ito. Hindi ko na po pipilitin mga kaibigan ko na sumakay doon kasi baka maulit na naman yung sitwasyon na nangyari sa akin. Ngayong magpapasko, tiyak marami ang gagala sa mga perya at amusement park. Pero kakasaka ba sa mga ride ng itinuturing na pinakadelikadong amusement park sa buong mundo? Isa sa pinakadelikadong amusement park sa buong mundo ay ang Action Park sa New Jersey sa Amerika. Hindi kasi bababa sa 6 na katao ang namatay dito. Kaya noong 1996, pinasara ito. Kalaunan ang parke, binenta at nireopen noong 1998 bilang Mountain Creek Water Park. Binalik din ang pangalang Action Park noong 2014. At matapos na 2 taon, muli itong pinangalan ng Mountain Creek Water Park hanggang sa kasalukuyan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng titulo ng lupa ang mahigit 1,000 magsasaka sa Coron, Palawan. Bukod sa kanila, binigyan din ng lupang sakahan ang mga nagtapos sa kursong agrikultura at yung mga rebel returnee. Namigay rin ng titulo ng lupa ang Pangulo sa Pasig, Iloilo. Pinunahan niya rin ang pamamahagi ng 51 ambulansya para sa iba't ibang lugar sa Western Visayas. At mula sa Pasig, bumalik din ng Malacanang ang Pangulo. Proud na ibinahagi ni Dingdong Dantes ang kanyang journey bilang reservist sa isang article na siya mismo ang sumulat. At sa kabila niyan ng kabi-kabilang projects and ganaps with Dantes Squad. Makichika kay Aubrey Carampel. Hindi lang aktor at host si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Behind the camera, siya rin si Daddy Dong ni Nazia and Sixto. Loving husband ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. At siya rin si Major Jose Sixto Dantes III, Philippine Navy Marines Reserve. Inspired ng katatapos lang na 45th National Reservist Week celebration. Isang artikulo ang isinulat ni Dong sa GMA News Online tungkol sa kahalagahan ng volunteerism na isa sa kanyang advocacy. Para kay Dong, hindi lang extension ng family tradition ang kanyang pagpasok sa Navy, kundi pagtugon sa anyay isang personal call na makatulong sa iba. Tinalakay din ni Dong ang kanyang proposal na Project Handaan, kung saan may 1 reservist per barangay na makakatulong daw sa komunidad na maging handa, lalo na sa oras ng kalamidad. Aktibo si Dong bilang isang reservist. Kamakailan isa si Dong kasama ang ilan pang Philippine military reservists sa mga tumugon at nagbigay tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Karina.
Dahil tag-ulan na at madalas tayong nakararanas ng mga bagyo at hanging habagat, napapanahon daw talaga ang mga bagong episodes ng Amazing Earth. Ang kalikasan. Bukas mapapanood ang simula ng 4-part special nature documentary na World's Deadliest Weather. Itong special na ito is our way of educating and informing our viewers kung ano ang pwede mangyari tuwing may bagyo at iba pang natural disasters. At syempre, gusto natin na yung ating mga ka-amazing, syempre laging ligtas. And as an advocate of volunteerism, Ang Pilipinas isa sa may pinakamahabang coastline sa buong mundo, combined. Kaya magkakaroon ng International Coastal Cleanup sa September 21. Kaya inaanyayahan natin syempre mga kapuso natin na sumali rito. this weekend reality competition show host mode naman si Dong para sa The Voice Kids Philippines na nagsimula na ang blind auditions. Yung bardagulan ng mga coaches, grabe, yung chemistry nila kung paano sila mag-aagawan, di ba? Nakaka-excite yun. Lalo na siguro, alam nila, nandiyo si Pablo, si Stel, na magkasama sa isang grupo. Aside from that, syempre, yung mga batang magagaling. Yun ang inaabangan natin. Kasalukuyang nasa Milan, Italy naman si Dong with wifey Marian para dumalo sa Milan Fashion Week. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, muli kaming nagpapaalala na huwag magpapaloko at mag-ingat sa scammers. Babala ng Sparkle, may mga nagpapanggap na kanilang executive o empleyado para humingi ng donasyon para sa GMA Kapuso Foundation. Hinding-hindi yan gagawin ng Sparkle, kaya maging maingat at huwag ibibigay ang inyong personal information. Tanging sa Kapusong Totoo ng 24 Oras at sa GMA Kapuso Foundation official social media accounts at GMA Kapuso Foundation website lang makikita ang lehitimong paraan para mag-donate. Hindi sa text message o chat. Ngayon pa lang, ang dami ng politikong nagpaparamdam online. Utos ng COMELEC para sa 2025 elections, irehistro sa kanila ang mga social media account at online platform para sa kampanya, pati paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pa ba eleksyon, marami ng maling impormasyon na nagkalat sa social media. May gumagamit pa ng artificial intelligence at deepfake para mamanipula ang video o audio para magmukhang totoo. Inaasahang titindi pa yan kapag papalapit na ang halalan. Kaya ang COMELEC naglabas ng guidelines para sa darating na eleksyon. Sa Resolution number 11064, nakasaad na kailangang irehistro sa COMELEC Education and Information Department ang lahat ng official social media account, page, website, podcast, vlog at iba pang internet-based campaign platform ng mga kandidato at partido na lalahok sa eleksyon. Saklaw din ito ang iba pang tao na gagamit ng social media para ikampanya ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kandidato. Paglilinaw ng COMELEC, sa campaign period lang ito ipapatupad. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Itong pong ating guidelines nito on social media or the use of yung ganitong klaseng kampanya ay magiging effective lamang pagpasok ng unang araw ng campaign period. Kapag nag-file sila ng kandidatura, hindi pa po sila kandidato and therefore hindi pa po papasok ang regulation na ito. Kailangan nilang magsumite ng online application at ilang requirements sa COMELEC EID sa loob ng 30 araw matapos ang filing ng Certificate of Candidacy. Dadaan sa pagsusuri hanggang aprobahan ng COMELEC Unbank at i-publish sa website at iba pang online platform ng komisyon. Batid ng COMELEC na sa bago nilang guidelines, merong mga ngambang baka malabag ang kanilang freedom of expression. We are fully aware and conscious ng ating constitutional right. Highest po yun, consideration sa mga ganitong klaseng regulation. Ang freedom of
expression at freedom of speech. Number one yon. We are fully aware of that. Sa paggamit naman ng artificial intelligence sa kampanya, kailangan nakadeklara sa mismong campaign materials na ginamitan ito ng AI at kung ano ang nature at extent ng pagmamanipulang ginawa. Ang hindi pagsunod sa regulasyon ay maaaring maharap sa election offense. Kahit naman yung mismong nasa campaign staff ng kandidato, pwede namin kasuhan. Kasi kung titingnan natin yung Section 261 ng Omnibus Election Code na election offense, ay nakalagay din doon na violation ng other rules and regulation of the Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi kinakailangan nakalagay doon yung violation kung hindi yung na-define ng COMELEC na paglabag ay violation na and magiging basehan ng kasong kriminal na election offense. Ipapa-take down din ang anumang maling post at ipapublish sa COMELEC website at platforms ang pagwawasto dito. Suportado naman daw ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang hakbang ng COMELEC para labanan ng fake news, pagpapakalat ng maling impormasyon, negative campaigning at trolls. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bagong cloud clusters o kumpol ng mga ulap na minomonitor ang Pag-asa sa loob at labas yan ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran at silangan ng bansa. Sabi ng Pag-asa, posibleng may mabuo ritong panibagong sama ng panahon o low pressure area sa mga susunod na araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Sa ngayon, habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa umaga sa Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Pangasinan, ilang bahagi ng Samar Provinces at Davao Region. Mas malaking bahagi ng Luzon ang uulanin sa hapon kasama ang iba pang probinsya sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. May mga kalat-kalat na ulan din sa Panay Island, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao, Barma at Sulu Archipelago. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila lalo bandang hapon at gabi. Nananatili namang maalon sa kanlurang bahagi ng Luzon kaya delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng Senatorial Preference Survey para sa ikatlong quarter ng 2024. Ayon po sa Okta, kasama sa mga may statistical chance na pumasok sa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, dating Senador Panfilo Lacson, mga kasalukuyang senador na sina Bong Revilla Jr., Pia Cayetano at Francis Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Lito Lapid, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa, DILG Secretary Benher Abalos at Doc Willie Ong. 42 pangalan ang kabilang sa listahan, kasamang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at mga LGU official, pati mga dating miyembro ng gabinete, sundalo at ilan pang personalidad. 1,200 Pilipinong edad 18 pataas ang lumahok sa survey na isinagawa noong August 28 hanggang September 2 at may error margin na plus-minus 3%. Maugong na naman ang mga katagang confidential at intelligence funds. Na alam nyo bang 700 milyong piso lang noong 2011 pero mahigit 4 na bilyong piso ngayong 2024? Ano ba talaga yan? At bakit delikado kung hindi yan babantayan? Sasagutin natin sa GMA Integrated News Explainer ni Sandra Aguinaldo. Pagdating sa spending ng confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Tuwing tinatalakay ang national budget sa Kongreso, laging naririnig ang Confidential and Intelligence Funds o CIF. Ang Intelligence Fund ay pondo na ibinibigay sa security agencies. Ang Confidential Fund naman ay pondo na ibinibigay sa mga civilian government agency. Sa ilalim ng 2024 budget, halimbawa, 21 tanggapan ang nabigyan ng Confidential Fund na nagkakahalaga ng 4.11 billion pesos. Kasama dito ang Office of the President, DNR, DILG, DOJ at iba pa.
Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ng COA, DBM, DILG, DND at GOCC Commission, may partikular na gamit ang pondong ito. Ilan dito ang pagbili ng impormasyong kailangan para sa pagpapatupad ng programa, aktibidad o proyekto na may kinalaman sa national security at peace and order, rental ng sasakyan para sa confidential activities, rental ng safe houses, pagbabayad ng reward sa informer at iba pa. Ang traditional konsepto ay para sa intelligence o kaya confidential na talagang siya lang yung agency na makakagawa noon. Pero ngayon, nag-expand na kasi na ang NGA at saka yung LGU, nabibigyan na rin ng confidential or minsan intelligence fund. Maganda siguro na tingnan muna natin ano ba yung purpose noong kanilang request for confidential or intelligence fund. Hindi tulad ng ibang pondo ng gobyerno, hindi nabubusisi ang pinaggamitan ng CIF dahil nga confidential o secret ito. Hindi ito pwedeng isa publiko, kaya delikado raw itong maabuso. Yung expansion of the concept of confidential and intelligence fund, para na siyang, sad to say, pork barrel. Kung ang magbubusisi ay subordinate to the head, hindi sila masyadong magkakaroon ng lakas na loob para magbusisi. Alinsunod sa Joint Circular, lahat ng cash advance para sa confidential and intel funds kailangan i-liquidate sa loob ng 30 days matapos ang bawat quarter o mula sa approved target date of completion o matapos magamit ng buo ang cash advance. Ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, may documentary requirements na dapat isumite gaya ng liquidation report, documentary evidence of payment, certification of the head of agency, copy of physical and financial plan at iba pa. Hindi lang ito issue ng magkano ang bibigyan, saan ibibigay. Ito rin ay issue ng sino ang dapat bigyan. Pag nag-issue ka ng certification, kasama yan dun sa oath mo. Nung nanumpa ka na maglilingkod sa pamahalaan, kasama dun yung maglilingkod ng tapat, magsasabi ng totoo. Walang malinaw na datos kung kailan nagsimula ang pagbibigay ng confidential funds sa civilian agencies. Pero noong 2015 lang naglabas ng malinaw na alituntunin sa paggamit nito. Sa mga nagdaang taon, mapapansin na lumalaki ang alokasyon ng confidential fund. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, mula halos 753 million noong 2011, lumundag ito sa mahigit 2 billion pesos noong 2017. Pagsapit ng 2020, nasa 4.57 billion pesos na ito. 2023, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, pumalo na yan sa 4.8 billion pesos at bahagyang bumaba sa 4.11 billion pesos ngayong taon. Para sa susunod na taon, may 4.37 billion pesos na hinihinging confidential funds ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. May ilang panukalang batas na para sa mas masusing pagbusisi sa mga pinagkakagastusan ng confidential funds. Sa laki ng perang nagagamit dito, sabi ni dating COA Commissioner Mendoza, dapat maging mapagmatyag ang sambayanan dahil ang pondo na ito ay mula sa kaban ng bayan. Sino-sino ang dapat bigyan, up to such amount ang dapat ibigay, at i-screen yung tinatawag nating program na kung talaga bang ito ay related sa national security. Dapat isipin natin na ang bawat budget ng bayan ay ambag-ambag ng bawat mamamayan, kung kaya kailangan natin magbantay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Muling pinatunayan ni Rochelle Pangilinan na di tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Laban na laban ang kanyang aktingan sa pulang araw bilang isang comfort woman. Ang pinuring eksena, ichichika ni Nelson Canlas. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Ayoko po! Nagbigay ng goosebumps sa viewers ang eksenang ito sa GMA Prime Family Drama na Pulang Araw. Hanapin kita, pangako! Pangako yan! Magkikita pa tayo. Kung saan si Tia Amalia, played by Rochelle Pangilinan, hinuli ng mga Hapon para gawing comfort woman. Kapag hindi ka pa umalis, natahanap kita, tisinalanan kita! Kabi-kabila ang papuri kay Rochelle online. Kahit matagal na nilang na-shoot ang eksena, sariwa pa raw kay Rochelle ang emosyon sa nakakaantig na eksena. Naiiyak ako ting napapanood ko siya. Siguro yung mother and daughter, yung story niya.
Ayoko may pinagsisisihan, so kailangan kong bigay yung 100%. Bes, tulungan mo kami! Tulad ng ginagampanan ni Ashley Ortega na si Sister Manuela Apolonio. Tatandaan mo kita! Tulungan mo ako, sister! Tulungan mo ako para mawawala, sister! Talagang mapait ang magiging karanasan ni Tia Amalia. Maawa kayo sa akin! Yung comfort women scenes, mabigat actually mabigat yung location, yung nakakatrauma, kaming mga comfort women talagang hindi rin nag-uusap, lahat seryoso. Kung natakot si Rochelle sa eksena sa Pulang Araw, Ikaw lang tumatakot sa sarili mo. hindi naman daw siya natakot nang mag-tape ng horror episode ng Magpakailanman, Haunted House for Rent. Horror comedy drama. Pero yung Parang- location nyo, hindi ka natakot, ganon. Hindi hindi talaga. Or Hindi kasi, talaga ako. kampante ka doon sa mga taong kasama mo. Isa pa yun, tapos ang dami pa namin. Oo. Mas nakakatakot dun sa yung location namin sa Pulang Araw. Mala-reunion project daw nila ni Rochelle ito with Ninong Direk Mark Reyes. Makakasama niya rin sina Vanessa Del Moral at Melky Mura. Walang iwanan. Kasi pamilya tayo, walang iwanan. Iwan nyo na lang yung multo. Iwan nyo yung pamilya. Sama-sama tayo. Ganyan. Napanood recently si Vanessa Widow's War nang mag-crossover ang kanyang Widow's Web character na si Hilary Suarez. Kapag sinuutan mo ako ng damit ni Hillary, si Hillary yun. So ang lalabas, si Hillary. Walang Vanessa. Hindi siya naging malaking adjustment, although ang tagal ng gap bago nagkaroon ng Hillary ulit. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thanks, Tia! Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso. 97 days na lang at Pasko na. At isang araw na lang, weekend na. Di ba, Iya? Friday na bukas. At ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.